Village Hotel Sentosa. Yeah, and by the way, we had to show the booking pagpasok ng Sentosa. Otherwise, I think they will be charged like $6. Yes, I know that check-in is 3 p.m. still, but All passports are IC. okay. Jen, IC. Jen, IC. Ilang rooms po? Ano, family room siya, isang room. Oo. Pero kung in case hindi available, pwedeng mag-iwan ng luggage, no? Okay. Okay. Binigyan kami ng print out ng map, schedule, and even yung mga malapit na amenities. Ayun, so sila na magdadala ng luggage namin. So let's go, elevator na tayo. So buti pinayagan kaming mag-early check-in. Initially, ang plan namin is mag-leave ng luggage. Pilipina yung nag-assist. Asan na yung dalawa? Third floor, 3055. So we're on the way now to our room. Yung luggage namin, so merong assistance. Muna na kami. Dadalhin na lang dito. Okay, 3055 and 3057. Oh, ayan na yung pool area, oh. Same floor as our room. Nice, nice, nice. Work. Okay, nice. Hi guys, welcome to another vlog. This is Cher from Edmonton, Canada, and we're checking right now here at Village Hotel at Sentosa here in Singapore. I'm just gonna share with you the family room that we booked, so I'm gonna give you a quick room tour. Let's go. Okay, so we're checked in a family room, so it's connecting room. So we have the 3055 and 3057. Okay, let's go in. Okay, welcome to Village Hotel. Okay, the lights are on, aircon will be on. It's a good thing na mayroong magandang corner dito na lalagyan ng mga gamit. Very convenient. May provided na ng mga hanger and hooks kung saan pwedeng mag-hang ng mga gamit. And then this corner here, there's sink. Merong maliit na fridge. May provided na pitcher. Yung water, by the way, this is potable water. And then may mga baso and itan din ng tubig. So of course, there are towels provided, like this one, the bigger towel, the smaller towel. And then I believe this must be toiletries siguro. Yeah, that's right. Shower cup, sanitary vanity kit. Merong provided na soap. And okay, this is the sink. This is a really decent sized sink. And then, ang cute nitong circle nilang mirror. And look at the designs on the wall. It looks like cheese. And then, pagpasok is the washroom. Ito siya. Yan, with the green tiles. Beautiful green tiles. Lamig sa mata. Let's turn on the light. Oh, tapos smart yung kanyang toilet. It's a Japanese toilet. Nice. May tissue. The washroom is not too huge. Hindi rin siya maliit. Tama lang. And a large shower. Handheld shower. So may separation ng toilet and the shower. There's also curtain. Pwede mo isara. And there's a provided shampoo and conditioner. Okay, let's go to the bedroom. So, itong pinili namin is family. So, dalawang klase yung configuration na pinili namin is isang king. May kasama siyang TV dito. That's the view. Okay, so that's the bed. Tapos parang ang cute ng ilaw niya dito. Oh. It's nice. Ganda. Comes with television for this side, and sa kabilang side meron ding sariling television. So initially pagpasok namin nakasarado to kasi nga connecting rooms. So this is the door. Oh, medyo mabigat lang siya.
Hindi namin na-figure out agad kanina. Tinulungan kami nung nagdala ng luggage namin dito. So, and there's also another door in there, another door in here. So, bubuksan mo lang yung connecting room. And this is the room for my kids. So, I chose 2 single bed configuration kasi nga magkukulitan lang yan kung magkasama sa isang bed. There you go. This is really a decent sized bedroom with white color kaya maliwalas tignan. And then yung TV. So, the same din. Katulad din sa kabila. And that's the window. Yeah, so the only difference is yung configuration ng bed. And then, dito, so meron ding closure kung gusto mong isarado. Pwede rin. So, katulad din dito, ito pwedeng hilain pa ganon. Yun. Ayan. So, if you want some privacy, that's nice. It's nice na isasaradong ganyan. So, magkaiba pala ng design. So, itong dito, isang bilog-bilog na kala mo sa cheese, yung may bubbles. And then, dito sa kabila, ang design naman is Japandi. Gumagalaw kasi may mga tao. Yung mga kasama ko nandyan sa loob. Ang kukulit dahil nagro-room tour ako. Yung mga kasama ko. Nandito silang lahat sa loob na nagtatago. Okay, open now. Open, open. Open. Hello? Oh, the phone's ringing. Wait lang. Relax. Ito. Ang kukulit dahil nagro-room tour ako. Yung mga kasama ko. Nandito silang lahat sa loob na nagtatago. Okay, open now. Open, open. Open. Hello? Oh, the phone's ringing. Wait lang. Ayan, sabi ng mga anak ko, ito pala, pwede siyang gawing table. So, na-adjust siya ng ganito. So, initially, ganyan siya nung pagpasok namin. Pwede siyang i-convert into a table. Ayan, oh. Napapaluwag siya. Tapos, may chair sa ilalim. Ayan, pwede rin paglagyan ng gamit. And then, ito naman yung sa kabila. Ganun lang din. Katulad din sa kabila. So, ang style Japandi, ang style dito pala. So, ito naman yung washroom din dito. Pareho lang din sa kabila. Ah, yun ang wala pala dito, microwave. So, sabi pala nila sa reception, yung coffee, wala dito. So, pupunta ka lang sa any near the elevator. May mga parang coffee corner doon. And unlimited, just get coffee from there. Merong coffee machine. So, ang galing nga yung nag-assist sa amin sa baba is Filipino also. So, talagang in-assist niya kami ng maigi. And, yeah, very smooth yung check-in. Actually nga, dapat ang gagawin ko lang is mag-iwan ng luggage kasi nga may mga gagawin sana kami. O, pwede pa. Magagawa pa natin yung mga lakad natin. Although kainitan nga lang. Kasi alas 2. 3 PM pa yung check-in. Pero, pinayagan kami mag-check-in early as long as may available room. So, which is nice. Pero, ang tagang main na habol namin dito is yung ma-enjoy yung amenities, especially the swimming pool. Yun yung number 1 na habol namin kung bakit kami nag-check-in dito sa Village Hotel. Thank you so much dun sa receptionist. If in case you run into this video, thank you so much for assisting us. And thank you for very welcoming. Binigyan din pala kami ng mapa nitong Sentosa Island to help us go around. Tapos merong complimentary shuttle bus. So, binigyan din kami ng schedule. Just so happy na itong mga ka-cross out na schedule daw ay hindi available. And then, there's a map also of the pool and the buildings. Kasi I know this area is a combination of multiple hotels like this one. This is the Village Hotel. And then, this is the Outpost. Alam ko may isa pa eh. Nandito ba? Outpost din siguro to. So, it's a combination ng Outpost at Village Hotel. So, yan yung coffee machine na available near the elevators. Yung booking pala namin, hindi ko sinama yung breakfast sa Native Kitchen. But whenever we want to, sasabihin mo lang sa reception with, of course, charge. Pero ang sabi sa akin ng lady na nag-assist, kung magbubook daw nung Native Kitchen, like kung hindi siya kasama sa booking mo, no, but you wanna eat breakfast, mas makakamura daw kung pupunta ka sa reception, dun ka magbubook kasi may discount rather than going to the kitchen diretso. Good morning. So, it's the next day. Kanina pa ako gising, mga
5:30. So I'm planning to hang out outside muna because my kids and my sister are still sleeping. Late na yata sila natulog kagabi. So I'm on my way to grab some coffee and sugar. So makikita yon malapit sa elevator. So dito. Okay, so this is the elevator. This is the way to the pool. So nandito yung ice dispenser. Tapos ang refreshment nandito sa drawers. So if you open, yeah, there's a bunch of tea, coffee, sugar, cream. What is this? Oh, there's even cutleries, knife, stirrer, and coffee. Pa tayo. Paano kung magkape at mag-enjoy lang muna sa labas. And then may mga merienda, snacks din dito. Noodles. Ayan, $2 each. Tapos mga inumin. Milo, chocolate. But you have to pay via pwedeng Visa, Nets, Mastercard. Mukhang i-press mo lang yan. Tapos tap mo yung payment. So Nets payment, therefore pwede magbayad through your EasyLink card. Yung pass na ginagamit sa MRT. So bali, they don't provide a water bottle in the room. Pero nag-provide naman sila ng mug at saka ng pitcher. Tapos merong silang outlet doon for potable water. Okay, gawa muna tayo ng kape. At plano kong mag-hangout muna doon sa my pool. So this is the mug. Ang cute. Good morning mug. Ito yung provided na picture. Dito magpapainit ng water. Painit tayo. Meron ng water dun sa loob. By the way, yung saksakan dito Singapore, so itong prong na ito is type G. So yung ganito yung malalaki. And so that's why bumili ako ng ganitong adapter. Kasi sa Canada, this is what we have, kind of similar sa Pilipinas, although sometimes sa Canada merong ganito na mas mataba ng onte yung isa. Yan, so I bought 3 of these for $14 from Amazon. Ginagamit namin ngayon na pang charging, ng mga gadgets, ng cellphone, especially madami-dami kami. Ang galingan na yung room namin, malapit lang dito sa may pool. Tapos may pool deck somewhere here. So plano kong mag-stay here, tambay dito in the morning muna while drinking my coffee. Although the pool is still currently closed because it's only 6. Mamayang alas 8 pa ito magbubukas. Pero may mga upuan dito, so yeah, let's stay here for a bit. Okay, so I choose to sit here for now. Kasi maski pa paano, may flow ng hangin. Okay, kape muna tayo. Okay, so I'm done here. Let's just check quickly the pool here. Yung itsura niya ngayong umaga, tsaka wala pang masyadong tao, although some people have started swimming already. So this is the children's pool. Ito yung sa Lazy River Pool. Maganda to sa mga bata pag meron silang salbabida. Tapos magpo-flow. Parang may river. Meron siguro itong konting current. So pwede silang mag-flow from there. Paikot pala yan, oh. Magpo-flow pa ganon. Meron din dun sa kabila. And then this one. Ayan. So ikot lang yan ng ganon. Hanggang doon sa may kabila doon. Okay, so ito. So ito yung kabuuan ng Lazy River Pool. All the way there, paikot dyan. Kasi ito yung starting point niya. Ayan, matutuwa yung mga anak niya dito. Ganda ng mga halaman dito. Healthy. Gusto ko ng ganitong environment.
So many greens, healthy plants, so relaxing. Okay, and then the adventure pool. Hindi ako nakapag-swimming dito kagabi, pero yung mga anak ko nag-stay sila a bit here. One of the popular na puntahan din ng mga bata. And then tong escalator pala na to leads to the lobby. So mamaya dyan tayo bababa. Okay, so banda ron naman yung children's pool. Kung saan ako malapit nakaupo kanina. So dito ako nakaupo kanina sa malapit dito. Doon sa may wall doon. Okay. Tapos check na natin the largest pool of this resort. And then, here's the largest pool kung saan kami nag-stay mostly last night. Yun palang pool bar, hanggang 5 PM lang pala siya. Kaya pala nung nandyan kami kagabi, sarado na siya. Ang nakakaaliw sa pool dito sa Village Hotel, kasi ganito, merong different sections yung pool, tapos merong layers na ganyan. You can stay in one section here as a group, parang ganyan. Like, you don't want to be bothered by other people. But if you want to be swimming with other people, so you can go to the larger part. Tsaka yan din yung yung mas malalim. So like yung ganitong mababaw, nakakatuwa kagabi kasi nung pagod na ako, talagang I literally just lie down, pero relaxing, di ba, lying down in water. And then merong jacuzzi dito sa side na to. Same thing on the other side doon, meron ding jacuzzi. Eto, punong-puno tong seating na to. Kahapon, hindi kami nakakuha. Kaya nung pagod na ako, talagang dito na lang ako sa pool na higa. Literally. So it helped a lot na nakapag-relax ako kagabi habang yung mga anak ko talagang walang katapusang swimming dyan, kung saan palipat-lipat sila. So ako naman, mostly, I'm just watching them, also making sure that they're safe. Kasi nga walang lifeguard, by the way, dito sa pool na to. And then there were treats of light show and fireworks pa last night. I don't know which attraction, pero like every hour, 7 PM, 8 PM, 9, 10, merong short fireworks and light show na nakikita dyan, which is a good treat while swimming here. Yan, this is the Outpost Hotel, and then Altitude Coast pala tawag dyan sa restaurant na yan sa taas. So lahat yan may access from Village Hotel, and then nandito yung mga rooms ng Village Hotel all the way there. The largest pool is called Pamukkale Pool. And then last night we've discovered to stay here dito sa my pool bar kahit sarado. Tapos may seating dyan. We discovered that for some reason the water is even warmer sa area na to. So actually I don't know if the water temperature is controlled in here kasi napaka-warm niya all throughout until 10 last night. Kaya sobrang nasulit namin yung binayad dito sa pag-check-in namin sa hotel nito. Yung paggamit pa lang namin ng pool from around past 5 to 10 PM, sobrang sulit. So yung makita ko lang yung mga anak ko na sobrang enjoy, that's good enough for me. And then plus yung paggamit din namin ng room. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Ang ganda ng bed, ang ganda ng room, ang ganda ng bedding. So napaka-comfortable. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Na-experience kasi namin sa may MBS ng kapatid ko couple of years ago, malamig ang tubig. Parang hindi namin nasulit, saglit lang kami sa water. Pero I don't know if is it because of the altitude. I don't know. So this part, hindi ko na-check last night, pero sabi ng kapatid ko, steam daw. So kung gusto mo mag-steam. And then this is the gym. Okay, moving on. Sa baba tayo sa lobby and check out some more even sa labas.
paglabas mo dito, so papunta na ng lobby. Okay, and so this is the lobby. So dito kami nag-check-in kahapon. And then yan yung mga access, yan yung elevator. And this part, supply depot. Yan, where you can buy snacks, drinks. Tapos meron din silang food dito, coffee. So it's open now. And then they have a corner here of hospitality lounge. Oh. So mukhang sarado pa at this point. Pero I feel like you can, like, of course, ask information. Then you can probably book tickets. I can see some attractions and pricing in there. The Singapore map. Yan, very convenient. And this part is the native kitchen. You can actually book the breakfast with your room booking when you book. Pero kami, we chose not to kasi medyo mahal din yung breakfast buffet eh. And kami naman kasi hindi masyadong kumakain talaga ng breakfast. We'd rather eat na lang maybe in the city later. Mas gusto kong, pag ako lang, mas gusto kong kumain sa hawker center. Mas mura na, tsaka matatry mo talaga yung mga local foods. Yan. Itong native kitchen, open siya ng breakfast, lunch, and dinner. And I think this is also offered for the Outpost Hotel as well. And then, yeah, let's get out here. So, kanina lumabas na ako dito. Napakaganda. Kaya lang madilim pa kanina. Pero medyo mas malamig than right now. Tumataas na yung araw. This is the mess hall. Okay, so ito yung maluwag pala tong native kitchen, no? So doon ako lumabas, and ang native kitchen all the way there. And then let's go check out just tong area na to. Ganda ng mga puno, lalaki oh. Siguro matatanda na rin tong mga to. Okay, so dito sa mess hall, dito sa baba, syempre natuwa ako kasi merong 7-Eleven. So later, before going back to the hotel, I'm gonna bring something for my kids for their breakfast. So check nga natin yung pang area. Okay, so ito yung likod ng Village Hotel. So within the area pala, ito may mga kainan din, no? Yung 7-Eleven, Miyoshi ba yung Fat Cow sa mga restaurants. Quintin's Bar and Restaurant, Royal Taj, Bedrock Origin, Le Faubourg, X Factor. So ito, maraming mga cafe and bar restaurants pala dito. Ganda. Ganda, ganda. So dito lang sa Sentosa, if you wanna stay within 1 week, pwede rin. Ang daming pwedeng gawin. So ito naman yung kabilang side ng the mess hall. Here we go. So dyan yung pasukan tsaka labasan ng Village Hotel. So this is part of the mess hall. So dito, ito palang mess hall ang maraming kainan. So if you're staying at Village Hotel and you wanna eat at nearest bars and restaurants, so dito lang sa likod, nandito ang mess hall. Okay, tara na sa 7-Eleven. Yeah, and of course 7-Eleven is open 24/7.